Napapansin niyo po mga kapatid, yung mga taong takot na takot sila na makita ang kawalanhatian ng ating Panginoon, na nais pa nilang magpatagong. No, kasi nga ayaw po nilang makita ang kawalanhatian ng ating Panginoon. Ito po yung katapusan ng panahon mga kapatid, no, na mangyayari sa mga tao na actually mga kapatid, sabi po nila na dumarating na ang kordero. Ibig sabihin po mga kapatid, ay alam nila ang patungkol sa ating Panginoon. Nung nakarinig po sila ng mensahe, ganito, ganyan, na darating po ang Panginoon, no? Kasi talagang alam nila na ang puot ng ating Panginoon, alam nila na ang Panginoon ang siyang dumating. Subalit sila po ay talagang takot na takot, no? Ayaw po nilang kumbaga ayaw po nilang makita ang kawalanhatian ng ating Panginoon. No, subalit mga kapatid, no, kung ating pong papansinin natin, kung ating pong mapapansin na marami pong mga tao na alam na malapit na talaga yung Panginoon. Alam nila ang patungkol sa kwento ng ating Panginoon. Alam nila na ang Panginoon ang siyang magligtas. Subalit mga kapatid, ay hindi po nila alam na kung paano po talagang totoong pagsunod sa ating Panginoon. Kasi actually hindi naman talaga biglaan ang mangyayari yung mga kapatid, no, sa katapusan ng panahon. Nung hindi po yan biglaan talaga na nagugulat sila dahil nga hindi nila alam na ganun pala ang mangyayari sa kanila. Before mangyari po mga kapatid, bago po mangyari ang ganung mga bagay, no, sa katapusan ng panahon, yung mga tao ay talagang parang nabibigla. Bago po mangyari yon ay alam naman po natin na ang mensahe ng Panginoon, sa mensahe ng 3 angel message mga kapatid, ay ito po ay nagpatuloy hanggang sa ngayon. Ang mensahe po ng Panginoon ay ito po ay kumakalat sa buong sanlibutan ng mga kapatid. Kaya hindi ibig sabihin na darating ang panahon na sila po ay nabigla, no? Ang mensahe po ng Panginoon sa 3 anghel ay ito po ay kumalat sa buong mundo. Subalit mga kapatid, no? Sabi dito, hindi dahil sa kakulangan ng impormasyon, kundi dahil sa kanilang pagtanging maniwala at sumunod. No, yun pala yung dahilan, no, kung bakit sila ay parang nabigla sa nangyayari. Kasi nga, alam nila ang mensahe, mayroon pong taong nagmensahe sa kanila, ayun po, subalit sila po ay hindi po nila pinapaniwalaan at hindi po sila sumunod. No, ito ang magiging dahilan na ang mga ganitong tao ay mauugit sa mga huling araw. Ayan, happy Sabbath po mga kapatid. Medyo kinakabahan po kasi first time po magturo po ng lesson ngayon dito sa harap. Pero, sige, mag-start na po tayo. Sa 2 Peter 3:6 po, kung ating pong babasahin, sinasadya nilang hindi pansinin ang katotohanan ito na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nagkaroon ng langit ng unang panahon at inanyuan ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig na sa pamamagitan din nito ang daigdig ay inapawan ng tubig at nagunaw. Binanggit po dito ni Apostol Pablo na binibigyang babala po ang mga Kristiyano sa kanyang kapanahunan na kung ano po yung nangyari sa karaan ay ito po yung patotoo ng Diyos na siya ay consistent throughout the ages. At nagbigay po doon si Apostol Pedro ng 2 pong event para po ma-prove po yung point niya. Una po ay ang creation, pangalawa po ay ang the flood. So sa creation po, binabanggit po doon ni Peter na sa argument niya po, naging obvious po na pinapalabas niya po na yung same God po na gumawa ng mundong ito through His Word ay same God din po na nagko-control sa sanlibutang ito at may kakayahan din pong gawin or gumawa po ng mga bagay sa pamamagitan ng salita. So ang pangalawa naman po ay ang the flood.
sinasabi po na yung divine judgment na binigay ng Diyos na cataclysmic event or yung pangkalawakang kalamidad, may Greek po din na sinabi na inapawan ng tubig sa chapter 3:6. Kapag translate po yun sa English ay magagamit po yung salitang overflowed. Pero yung binabanggit na Griego ay cataclysm. Dito po nag-umpisa yung salita natin, paggamit ng salita ng pandaigdig na kalamidad or cataclysm nga po. Kung saan inapawan ng tubig ang mundong ito na pagpapaalala na sinasabi ni Apostol Pedro na kung saan ito ay babala sa bawat isa sa atin kung paano mangyayari sa huling panahon. Ngayon, makita po natin na even po sa panahon ni Noah at Lot, nagpapakita rin ito ng moral na pagkakatulad. Kung babasahin po natin sa Matthew 24, verse 37 to 39, kung paano sa mga araw ni Noah, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon, bago pumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noah sa barko at hindi na nila nalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat, ay gayon din ang pagdating ng anak ng tao. So, may tatlo po tayong, kung bubulayan po natin yan, may tatlong age po tayong malalaman. Age of appetite, age of sex, and age of spiritual apathy. So, una po, age of appetite. May kita po dun yung indulgence in appetite, gluttony, and intemperance. Ito pong nangyari sa panahon ni Noah ay nangyayari rin po maging sa kasalukuyan, which is nagta-time loop lang po. Kung ating babasahin sa aklat po ni Ellen G. White sa Last Day Events, page 23, the world is fast becoming as it was in the days of Noah. It is given over to selfish indulgence, eating and drinking are carried to excess. Pangalawa po ay age of sex. Binanggit po dito yung marrying and giving in marriage. Wala pong problema sa pag-aasawa, pero yung choice of words po dito na sinabi, they were marrying, ay nagsasuggest po ng repeated marriage of the same person. Kung saan, yung isang tao po ay nag-aasawa po ng iba pa, like marami po siyang asawa. Ito po yung sinasabi sa Genesis 6:2 na ito yung kasamaan na nangyari sa huling panahon. Lastly po ay age of spiritual apathy. Kung titignan po natin ay meron po itong widespread discontent, greed, violence, distress, and spiritual apathy. So, ito po yung kumakain sa puso ng bansa. At sinasabi po na sa huling panahon, ang mga tao po ay parang wala pong spiritual interest. So, sa presence po, sila po yung matigas ang ulo, sarado ang isipan, at sarado sa katotohanan ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. So, ito po ay nagbibigay babala na tayo ay maging handa bago dumating ang hatol ng Diyos. At kagaya po ni Noah, we must remember na we are called to proclaim the three angels' messages. So, yun lamang po at sunod na po natin ang araw ng Martes. Happy Sabbath po mga kapatid. Parang inaantong naman ang all. Kanina, nandito kami sa likod ni Tamara, sabi ni, nabang tutulog si Kuya Dungdong, sabi niya, ate parang hindi naman sila nakikinig. Sa isip-isip ko mga kapatid, sobrang sayang kapag hindi ito pakinggan. Sobrang ganda ng lesson natin ngayon. Hindi ko nga po alam kung mabibigyan ko ba siya ng justice, pero dyan naman po si Brother Alex. Kung mayroon man akong babalik man ako nito, pakikorek na lang po ako, Brother Alex na eh. So, sa akin pong part, sa Martes po, kwento po ng Sodoma at Gomorrah. So, before po, nangyari yung, nasinunog yung Sodoma at Gomorrah, si Pedro po ay nagpaalala na po. So, tulad po natin, or maihahambing po natin mga kapatid yung pangyayari ng Sodoma at Gomorrah. Sa nabanggit po
Sa Apocalypse 20. Ano ba nabanggit doon? Apocalypse 20, Brother Alex, ano bang nato doon? Susunugin po ang buong sanlibutan. So, eye-opener po sa atin yung mga kapatid. Para mas lalo po nating maunawaan, babasahin ko po. May nais po kung nais bigyan ng diin sa lesson natin sa Martes. Basahin ko po ang mga kapatid. Napakamandaya ang mga puso na nilalambungan ng ating mga paglabag sa ilalim ng puso ng pagtanggap sa sarili. Samantalang kitang-kita natin ang kasamaang ginawa ng iba. Anong sabi po sa ating ating talatang sa uluhin? Ano bang sabi doon? Talatang sa uluhin? Mag-ingat. Yung mga nag-aakalang nakatayo, mag-ingat po tayo na baka po tayo ay mabuwal. So itong message sa mga kapatid, hindi po ito para sa mga hindi mananampalataya. Ibig sabihin para po ito sa atin. Na nag-aakala po tayo na tayo po ay nakatayo, tayo po ay righteous kasi tayo po ay makarunungan sa Biblia, tayo po ay nakakaalam sa pabalita. Akala po natin tayo po ay mabuti kaysa sa kanila. Tayo po ay righteous, no? Nakikita po natin ang kamalian ng ating kapwa, pero yung ating sariling kamalian ay hindi po natin nakikita. So yun po yung yun po yung nais kong bigyang diin sa ating lesson ngayong umagang ito. Sana ba ako? Ayan. Para po lalo po nating maunawaan, ibigay ko po sa inyo yung illustration nung kinausap po ni Nathan si David. Sino po si David, mga kapatid? Si David po ay tinaguri ang a man after God's own heart. Ibig sabihin, hindi po siya malayo sa Diyos. Kung sa ating kapanahunan ngayon, si David po ay isang siguro missionary, na pastor, si David. No? Kung iahambing lang po natin, mga kapatid. Pero anong nangyari? Si David po, mga kapatid, ay nalilindang. No? Pinadala niya ang asawa ni Bathsheba sa gera para ito'y mamatay, para magkaroon siya ng chance, makuha si Bathsheba. Anong ugaling meron si David, mga kapatid? Sakim. Sobrang dami. Makasarili. Gahaman, makasarili. Mamamatay tao. So, nagbigay ng illustration si Nathan sa kanya. Sabi ni Nathan, meron daw isang mayamang lalaki na sobrang daming alagang kordero. Tapos merong isang mahirap na nag-iisang tupa lang talaga yung alaga niya. Kinuha niya pa. Kinuha pa nung mayamang lalaki na yung mga kapatid. Ikinatay, pinakain sa mga bisita. Anong mararamdaman natin kung tayo yung mahirap sa panahon na yun? Tapos, ang yaman-yaman niya. Tapos, ang dami-dami niyang alagang tupa. Ang dami-dami niyang alagang hayop. Bakit yung hayop pa na inalagaan ko, isang piraso lang, kukunin niya pa at ipakain pa sa mga bisita? Galit. Magagalit talaga ng mga kapatid. Na-implemento ni Nathan yun kay David, mga kapatid. Galit na galit si David. Sino yung mayaman ng lalaki na yan? Ikaw yun. Napakamakasarili, napakagahaman. Dami niyang sinabi, mga kapatid. Ang sinabi ni Nathan, ang sabi ni Nathan, Ikaw yun. ikaw iyon yung lalaki na yun. No? So, sa illustration na yun, mga kapatid, si David, nakita po niya yung kamalian ng mayamang lalaki. Pero yung ginawa niya, sa asawa ni Bathsheba, hindi niya po nakikita yun. Yung naka-highlight doon, yung kina-highlight niya lang, yung napakamakasarili ng mayaman. Well, in fact, naging makasarili din siya. Sa dinami-daming babae, mga kapatid, si Bathsheba pa talaga yung nagustuhan niya. Kaya nga eh. Di ba ba? So, yun yung nais ko pong bigyang diin sa lesson ng Martes, no? Na mga kapatid, balikan po natin yung ating K-text. Tayo po ay mag-ingat na nakatayo, na baka tayo po ay mabuwal. Yan po yung pinapaalala po sa atin. Sa Miyerkules mabilis lang po ito, mga kapatid, kasi lesson review nga po eh. Pinapadali ko lang po yung mga terms. Ang hukom ng buong lupa. So, nagets po ba yung point na pinuntos ko dun sa Martes? Yes. No? Ayan po, mga kapatid. So, ang hukom ng buong lupa.
bago po nangyari yung pagkawasak ng Sodoma at Gomora, ang Diyos po ay bumaba kasama ng dalawang anghel, nagkikipag-usap kay Abraham. So, before po pala nangyari yung pagkawasak, pagkasunog po ng Sodoma at Gomora, ano pong nangyari? Meron pong pag-usisa, pagbabala ng ating Diyos bago po niya iwinasak yung syudad. So, habang nagkwentuhan sila mga kapatid sa isang hapunan po ba yun? Tama po ba? Nabanggit po doon ng Diyos na magkakaroon ng anak si Abraham at si Sarah sa kanyang linya, sa kanyang lahi, which is yung Mesias. Tama naman mga kapatid kasi si Jesus ay nanggaling sa lahi ni Abraham. So, habang nagkuwentuhan sila mga kapatid, yung dalawang anghel pumunta doon sa syudad. Ipinapabatid ang pabalita na ito nga po ay susunugin, tutunawin, wawasakin ang syudad. So, masasabi ba natin na walang alam ang mga tao nung panahon na yon? Meron. Merong alam ang mga tao, mga kapatid. Anong wala? Yan daw may tanong mo, Jacob, kasi nandiyan si Brother Alex magsagot. Maraming Alam ba, siya lang mahilig magtanong eh. Yes. Marami siyang tanong. Madami siyang tanong. Ay, ito po si Jacob. So, ito na ako. Siya po ay naghahanap na ng tanong. Ayun nga po, bago wawasakin yung Sodoma at Gomora, nagbigay po ng babala ang ating Panginoong Diyos. Yan. So, nung time na yun mga kapatid, habang yung dalawang anghel, nandoon sa syudad, binigyan ng Diyos ng pagkakataon si Abraham na magtanong. So, ang sabi ni Abraham nung malayong gagawa ka ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama. Itinanong ni Abraham, yun po yung sinabi niya, ano pat ang banal ay makatulad sa masama? Malayong mangyari iyan. Hindi ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong mundo? So, kung sa Sodoma at Gomora mga kapatid, merong mabubuti at merong mga masasama. Kapag sinunog ba yun ng Panginoong Diyos, makakasama ba yung mga mabubuti doon? Yun yung tinanong ni Abraham. Yun yung nalo niya. Oo. Pero mga kapatid, alam po ni Abraham yung kasamaan ng syudad. Alam niya. Alam niya. At alam din po niya ang pagmamahal ng Diyos sa atin, sa tao. Yes. So, before, ayun nga po sinabi ko kanina, before nga po nagbigay ng parusa ang Diyos, ito po ay kanya munang Nagbabala. may babala, may warnings, meron po tayong chance to repent. Meron po, maraming chances mga kapatid. So, ayun. Para po sana ba ako? Nabanggit pala dito. Ano bang ibig sabihin nito, Brother Alex? Parang pinapahintulutan daw tayo na sagutin ang ating mga katanungan sa 1,000 years na bakasyon din sa langit. Oo. Pero I don't think so na parang applicable siya kasi ay nga sinabi ko, bago naman gumawa ng aksyon ang Diyos, Ibabala na. lahat inilatag niya na eh. Kaya ko to sunugin kasi ganito, ganyan. Hindi na para tayo magtanong. Yung Lahat sinabi niya na eh. Latag niya na lahat eh. Andun na lahat ng impormasyon. Bakit pa tayo magtatanong? Di mo ba? Pero kung meron pa tayong katanungan na hindi nga nasasagot, hintayin natin yung 1,000 years na bakasyon natin sa langit, doon po natin yan itanong. Kay Jesus. Doon Oh, talaga. doon na. Kung hindi po natin masagot dito sa So, ang pinaka lesson natin makukuha, feeling ko ito yung sa ko lang, sa base sa pag-aaral ko mga kapatid. Sana ako. God is the God of due process. No? Bago nga siya gumawa, in-examine niya muna at nagtanong muna siya. Remember mga kapatid, nung kinain ni Adan at Eva yung prutas, anong ginawa ng Diyos? Kahit alam niya na yung nangyari, nagtanong pa rin siya kay Adan. Bakit?
Oh, Adan, kinain niyo ba ang Nasaan kayo? prutas? Bakit kayo nakahubad? Nagtanong muna siya mga kapatid. So, bago siya gumawa ng aksyon, nagtanong muna siya, nag-examine muna siya. So, doon sa time ni Noah mga kapatid, nabanggit ni Sister Tamara kanina, it took him 120 years i-preach yung Gospel. magkakaroon pa yun ng baha. Yes. Sino na nalagtas? 8%. Pamilya niya lang. Imagine po mga kapatid, 120 years po. Nag-preach po si Noah pero wala pong Naniwala. nakinig. Walang naniwala. natutuling makinig at maniwala sa kanyang sinasabi. Before din yung Sodoma at Gomorrah, sinunog, ay sinabi ko nga kanina, bumaba mismo ang Diyos kasama dalawang anghel, pinuntahan ang syudad, in-examine muna bago po niya winasak at sinunog. So, yun yung point ko mga kapatid. God is the God of due process. So, yung practical application po natin mga kapatid sa umagang ito, yung Diyos po na bumaba personally para magbigay ng babala sa Sodoma at Gomorrah, ay siya rin pong Diyos na nais pong magligtas po sa atin. Yes. Kung tutusin po mga kapatid, nasa na tayo laylayan na po tayo ng panahon kung maano natin yung prophecy na ano na, Andito na. nangyari na. Mm-mm. Kaya tayo pinapaaralan sa ating lesson mga kapatid na mag-ingat tayong mga nakatayo na baka po tayo po ay Mabuwad. So, yun lamang po ang nais ko pong point out sa ating lesson ngayong umagang ito. Ibigay lang natin ang pagkakataon ulit kay Brother Dudong. Ating communication mga kapatid na paalala sa atin, no? Na kailangan po talaga nating alamin ang ating pong mga sarili. No, baka isipin natin ay tayo po ay okay na. So, sa tingin natin sa ating sarili ay nasa atin na talaga yung yung totoo na pananampalataya. Subalit kalaglagan pala yung ating pinanghawakan. No, kaya sabi ng Panginoon mga kapatid ay hindi lang po ito sa po mga kapatid. Yung lesson kasi natin, ito po ay para talaga sa lahat. Para sa atin bilang mga Adventista. No, kailangan talaga natin na pag-aralan ang mensahe po ng ating Panginoon na kung saan na kasi minsan kasi na mga kapatid napapansin ko po. No, bilang mga kabataan ay minsan lang nag-aaral po ng Biblia. No? Karamihan po siguro hindi ko po masasabi. Karamihan po na tinatamad po tayo mag-aral po ng Biblia. Paano po natin panghawakan ang totoong pananampalataya kung tayo po ay tinatamad magbasa ng Biblia, mga kapatid. Kaya ito po yung remind sa atin mga kapatid, na paalala sa atin na bago mangyari po ang paghuhukom, yung final na paghuhukom ng ating Panginoon, kailangan ang Diyos ay talagang gumagawa ng paraan para tayo po ay maiakay, maikalagay sa langit. Gumagawa siya ng paraan para lahat tayo makakasama niya sa langit na bayan. Kaya huwag natin sayangin ang pagkakataon mga kapatid na kung saan ang bawat isa sa atin ay maging ready, maging handa mga kapatid. No? At magkaroon din po tayo ng pa-remind sa mga tao sa ating kapaligiran. Paalala sa kanila para hindi sila mabigla sa mangyayari sa katapusan, sa final na paghukom ng ating Panginoon. No? Pa-remind natin sa kanila mga kapatid, no? Yung ating natutunan, kailangan ibahagi natin sa iba. No, hindi lang tayo, kundi lahat ng tao, mga kapatid, lahat ng ating mga kamag-anak, mahal sa buhay. No, kasi buti nga si Noah, mga kapatid, na mapansin niyo po ba? Buti nga si Noah, Yung pamilya niya. pamilya po niya nadala. Yes, amen. Kumusta po kaya tayo? Kasi kung isipin ko po yung pamilya ko po ay marami pa ang nasa labas kaysa nagsisimba. No? Kaya, yung po mga kapatid, paalala sa atin na bilang mananampalataya ng ating Panginoon, na kailangan ibahagi talaga natin sa kanila. Hindi tayo magsawa mga kapatid, no, sa paalala sa kanila. No, kaya ito nga sabi ni Papa, talaga kailangan talaga natin na idinamayan sa kanila na kailangan talaga natin sumunod sa Panginoon.
kung ayaw natin madatnan ng Panginoon na lumalabag sa kanyang kalooban. Kaya sa araw po ng Huwebes mga kapatid, ito po ay paghuhukom bago ang pagdating. Now, kung basahin po natin, nais ko pong basahin po yung yes, 12:14 mga kapatid. Dahil napakaganda po kung mga kapatid yung mensahe po dito, no, na ating pong basahin. Sabi po dito mga kapatid, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa ng kahatulan, pati ang bawat kabutihang bagay, maging mabuti o maging ito'y masama. No, sa langit na bayan mga kapatid, sa doon po sa langit ay mayroon po tayong tinatawag na pangulo ng saserdote. No, ang Panginoon ang siyang tumitingin. Mga kanya pong mga anghel ang siyang tumitingin kung ano po yung ating mga ginagawa sa ating panahon ngayon mga kapatid. No, yung paghuhukom mga kapatid, hindi sa pagdating ng ating Panginoon. No, hindi po yun. Ang paghuhukom ay ngayon sa kapanahunan natin. Kasi ang pagdating ng ating Panginoon, hindi na po ang paghuhukom yun. Ito po yung kailan na po na igawad ng Panginoon yung kuruna o yung pagpapala. Yung mga taong sumusunod sa Kanya, reward na po yan. O yung pagpapala sa mga taong sumusunod sa Kanya. Pero yung hindi sumusunod sa Panginoon ay parusa na, mga kapatid, hindi na para hukuman ka pa. No? Ngayon po mga kapatid, ito po yung ating leksyon ay paalala sa atin. No, kung ating pong babasahin po yung Daniel, no, City, Daniel 9, no, City, 13, 14, 22, 26, 27, no, na ito po ay nagpapakita sa atin na ang Panginoon, ang langit na bayan mga kapatid sa tabernakulo, kasi ang Panginoong Isus mga kapatid ay isang pangulong saserdote. No, sa'y pumasok sa tabernakulo para po tayo ay para alamin niya no, yung ating mga sariling gawa. No, ang Panginoon ang mismo ang maghuhusga yun. No, kung ano po yung ating mga ginagawa. Kaya nga sabi dito sa ating leksyon mga kapatid, hindi po tayo maghusga sa tao. Kasi ang Panginoon mismo ang maghuhusga sa atin, hindi tayo, hindi kapwa-tao. Kung ano po yung ginagawa ng ating kapwa-tao mga kapatid, ipag-pray lang po natin yan, hindi natin sila husgahan. Puli lang po natin sila paalalahanan, pero hindi natin sila pwedeng husgahan. Kasi ang Diyos ang siyang maghuhukom mga kapatid. Ang Diyos ang siyang maghusga sa kanila, hindi po tayo mga kapatid. Kaya habang ang Panginoon po ay nasa tabernakulo na isang kabanal-banalang dako sa langit mga kapatid, tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon. Kung ano po yung ating mga nagawa, no, nabanggit po dito mga kapatid, kung ano po yung ating mga nagawa sa ating buhay, kasi talagang pagsunod po natin na hindi perfecto. No, kaya ang Panginoon ang siyang namamagitan sa atin. No, ano po ang ating gagawin mga kapatid kung tayo po ay nagkaroon ng pagkakasala? To repent. I-confess natin sa I confess Panginoon. to the Lord. Tayo po ay manghingi ng kapatawaran sa ating Panginoong Hesus. Kasi ang Panginoon mga kapatid ay maawain. No, siya ay sinasakripisyo niya ang ating sarili para magkaroon lang po tayo ng pag-asa Ang sakripisyo no, sa niya ating ng pong sarili. kaligtasan. Kaya bilang mananampalataya mga kapatid, sabi ko kanina ay tayo po ay hinungkuman ng Panginoon na habang po tayo ay naghihintay sa kanyang pangalawang pagparito. No, kaya habang hinihintay natin ang ating Panginoon, kaya wala po tayong ibang babasihan mga kapatid. No? Kung tayo pa talaga ay sumunod sa Panginoon, ay walang iba kundi ang banal na kasulatan, ang Biblia po mga kapatid. No, ito po ay magiging guide sa atin na kung paano tayong totoong sumunod sa ating Panginoon. No? Kasi sabi nga, dadalhin ng Panginoon, sabi sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa ng kahatulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o masama. No? Kaya ang ating gagawin mga kapatid, tayo po mismo ay mag-aral po ng banal na kasulatan. No? Hindi lang po tayo umasa sa mananaginig, pati po tayo para hindi po tayo maligaw ng mga tao
na sila po ang nagtuturo na hindi po naayon sa banal na kasulatan. Kaya mga kapatid, no? Sa ating buhay mananampalataya, no, kailangan manindigan po tayo. No, sabi nga nito, isiping nakatayo kayo sa paghuhukom na nakalantad ang lahat ng inyong mga lihim sa harapan ng ating banal na Diyos. Ano ang inyong tanging pag-asa sa panahon ng paghuhukom? No, ito po mga kapatid ay ito po yung katanungan sa bawat isa sa atin, no? Isipin natin na tayo po ay nakatayo ngayon sa hukuman ng Diyos. Kaya ang ating pong mga gawa, mga kapatid, kung mayroon po tayong pagkukulang, mayroon po tayong pagkakasala, kailangan hindi po natin dapat yung palampasin. Kundi tayo po ay magkaroon ng confession, tayo po ay manghingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Kasi siya po ang siyang nagpapatawad sa lahat po ng ating mga kasalanan. Kasi ang Diyos po ang siyang ating pong hari. Siya po ay Pangulo ng saserdote, mga kapatid. Siya ang ating lapitan, siya ang ating hingan ng tulong. Kasi minsan mga kapatid, ay hindi natin kaya talaga sa ating mga sarili ang pagsunod talaga eh. Kung tutuusin lang, no? Hindi talaga natin kaya. Ang gagawin po natin, sabi ng Panginoon, manghingi tayo ng guide upang sa ganon ay tayo po ay tulungan na masunod natin ng tunay na pagsunod ang kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Pero hindi natin dapat husgahan yung mga tao na gumagawa ng hindi po maganda kasi hindi po yan maganda. Ang Diyos lamang po ang maghuhukom, hindi po tayo. Ito na si Kuya Will. Huwag titingin sa kapatid. Clarification lang ako kasi Sir para malinaw sa Mag-mic ka, bawat Kuya isa sa Will, atin. yan. Yung words niyang maraming maliligtas na Sunday keeper, maraming maliligtas na pokpok. Actually, hindi doon nagtapos. Maraming Sunday keeper, maliligtas pag nag-birth sila as a Seventh-day Adventist. Pero kung manatili silang Sunday keeper, walang Sunday keeper sa langit. Biblical yan. Isaiah 66 verse 22-23. Maraming pokpok maligtas pag bago sila, that's nga ng Panginoon o bago sila magpahinga. Pero tapusin mo yung salitang maraming pokpok na, no? Hanggat hindi- Maraming pokpok ngayon magpatuloy na kasama dahil maliligtas pa lang. Hindi yun ang hindi. tamang oras Yes. na tapusin natin. Mayroon, hindi tayo pwede mahusga, pero biblical, walang ganong klaseng taong makarating sa langit. Which is biblical yun. Si Maria Magdalena, 7 times, nahuli na ganon siyang pagkatao. Pero sabi nyo, sent no more. Nagbago siya eh. Pero ang pinanggalingan niya, pero hindi siya nagtapos doon. Hindi siya nagpatuloy. Pero natin doon. Kaya, yun ang be careful for that words kasi baka may makakarinig na misinterpret, okay pa lang Adventista. Dahil ganito tayo, may pag-asa tayo. Kaya we have to be careful sa mga natin, clarification sa mga ganyan. Kasi baka sa halip tayong medyo makapag-dala ng kaluluwa, medyo baka malis ang landas, tayo pa may dahilan dahil yun ang mga nasasabi natin sa loob sa church. So, yun lang ang mga clarification ko doon sa words, kaya we have to be careful. Kaya yun din yung maraming natitisod at yung kasalanan ng natisod saka nakatisod ay pareho. Same. Focus for ourselves, baka naman isa tayo sa doon. Kaya mag-ingat tayo by the grace of God sa tulong ng banal na Espiritu. Amen. Okay mga kapatid, gusto ko pong magpasalamat kasi na-appreciate ko po ang atin po mga kabataan ngayon na sila yung magagaling magturo. Ano, napansin niyo po ba? Yes, amen. Okay, nakita ko po ang bunga ng atin pong paghihikayat sa kanila na sila yung makasangkot sa lesson, ano, ng Sabat. Dahil ito nga ang pusod ng ating pag-aaral, ang lesson, ako po ay bilib na bilib sa tatlong kabataan na ito, no? Ito po ay challenge sa inyo pa, sa ibang mga kabataan, no? Na dapat kayo po ay maging open na maging tagapagturo ng ating leksyon, no? Okay, ito po gusto ko po magsusog, ano? Gusto ko po magsusog sa ating pag-aaral. Doon sa pahiwatig ni Kuya Willie, no? Totoo po yun, at saka ni Sister Vero na hindi po natin dapat tignan ang kapwa. Kasi lahat po tayo may kakulangan. Lahat tayo may problema sa buhay. Ano? Dito, ang pahiwatig po ng ating leksyon, mga kapatid, ay para sa individual. Para sa ating personal na relasyon sa ating Panginoon.
hindi tayo titingin sa iba. Kasi pag tumingin tayo sa iba, malalaglag tayo, mga kapatid. Titingin lang tayo sa Panginoon. Ano? Dahil yun lamang ang magbibigay ng lakas sa atin, magiging perfect tayo dahil sa Kanya. Hindi dahil sa kapwa o hindi dahil sa iyong sarili. Dahil sa Diyos lamang, ano? Kaya mga kapatid, yung gusto ko pong magbigay ng ilang pahiwatig doon sa ating napag-aralan ng leksyon, ano? Doon sa binanggit ng mga kapatid natin, ano? Yung dinatna ng wakas. Kailan po ba nangyari yung wakas? 2 beses po ba, di ba? 2 beses nangyari yung wakas. Ano pa nang ninuwi? Yes, bakas na yun. May naligtas bang mabuti? May naligtas bang masama? Wala. Wala, di ba? Mabuti lang ang naligtas doon. Yung Walo nga lang na eh. ninuwi na nakinig. Pero, alam niyo po ba na habang ginagawa ang daong ay marami ding naniwala? Hindi na Naniwala. kayang gawin mag-isa ninuwi yun eh. Marami rin. Pero, nagkaroon sila ng kasawaan, asawa o hindi na nagpatuloy. Oh, di po ba? Yun ang nangyari mga kapatid. Dalawa, ang sumunod na pangyayari na ipinakita sa atin na dapat nating bantayan. Yung Sodom at Gomora. Dalawang pahiwatig po yan ng ating Panginoon na mayroon talagang wakas na mangyayari sa mga masasama. Di po ba? Ang sumunod ay apoy na, yung Sodom at Gomora. Pero ang mahalaga doon mga kapatid, bago yun ihatol ng Diyos, mayroong babala. Di ba? Sabi ni Sister Biron, nakipagtawaran ang si Abraham sa Diyos. Sabi niyo ba, kung mayroong 10, Panginoon, na susundin mabuti. mo ba? Sabi ng Panginoon, pag mayroong 10, hindi. Di ba hanggang 5? Na mayroon? Sino yung mga matuwid na naligtas doon? Si Lot Yan. lang. Di ba yung asawa niya Shem. tumingin pa doon sa kayamanan eh? Yes. Di ba? Lumigon pa doon sa kayamanan maiiwan nila kasi masusunod ay sobrang yaman ni Lot eh. Sobrang yaman ni Lot tsaka ni Abraham. Kaya tumingin pa rin sila sa kayamanan. Kaya ang nangyari doon sa asawa ni Lot, hindi siya naligtas, mga kapatid. Naging asin. Iyon po ay example sa atin, mga kapatid. Pag dumating itong mga pabala na ito, huwag tayong nakatingin sa ating mga ari-arian. Kasi dyan tayo mapapahama. Yes. Yung ating pong mga kayamanan na yan, pagdating sa pag-usapin, kaligtasan o ba sa sinasabi ng Balang Sulatan, itsapuira po natin yan, mga kapatid. Ako po kanina nag-iisip ako, mga kapatid eh. Natalo lang yung pag-iisip ko ng conviction ng Holy Spirit. Yung aking bangka na doon sa tabing dagat, alam niyo po kung may announce na bagyo ngayon, at naisip ko yung aking bangka ay nandoon. Saan? Ay na gusto kong puntahan dahil gusto ko iligtas pero nanalangin ako, Sabat Panginoon. yan? Nangako ka, sabi mo, pag ang tao ay nanalig sa iyo o nagbigay, di ba yung sa ikapo, sabi niya, pag nagbigay ka na ikaw sa bagay, Yes. sasabihin niyo yung mga manalakman. Nananalig ako sa Panginoon na hindi. Mababa kaya ako. Ayun, wala pa kapatid, naman. inuuna Wala pa natin plan. yung relasyon sa Diyos bago yung mga pag-aari natin, mga Amen. kapatid. At doon sa mga, gusto ko sana ipakita yung mga larawan eh, kasi ang gaganda ng mga larawan, mga kapatid, ano? Yung sabi roon, matagal nang ibinalita ang pagwawakas, di ba? Kailan pa ibinalita ang pagwawakas na Tagal darating? na. Paano pa rin eh? Paano pa ni Abraham? Paano pa rin? Pa hanggang sa ngayon. Oh, imposible hindi natin alam yung mga babala na yan, mga kapatid, di po ba? Oh, di ba? Sabi ni Sister Girl, nag-aasawa. Ano ba ang dahilan? Bakit winasak ng Panginoon ang mundo? Di ba? Ano unang-unang dahilan, mga kapatid, sa inyong pagkakaalam? Bago ang pagkawasak, ano ang unang dahilan? Ha? Hindi pagsunod eh. Immoral, mga kapatid. Ha? Immoral. Di ba sino unang nakitaan dito ng immoral? Di ba ang mga lingkod ng Panginoon na binanggit ni Sister Pero, si David. Sino yung immoral? Anong ginawa na ni Bathsheba. Si Bathsheba. Immoral, May mga asawa kapatid. na yun Sa eh. Sodom at Gomora. Ano ang number 1? Immoral din. Same mga babae, kapag babae, lalaki. Same sex, Sex, mga kapatid. Yes. Same-sex marriage, hindi lang yun. Kahit yung mga may asawa, sa ibang asawa. Ano mga kapatid? Yun po ang number 1. Kaya mga kapatid, ngayon, alam natin na darating ang wakas at ang paghuhukom ay nagaganap dun sa langit. Yes. Tanging Seventh-day Adventist lamang mga kapatid ang naniniwala na tayo ay mayroong investigative judgment. Ano? Sa ngayon, hinuhukuman tayo sa langit. Di ba yung hukuman sa langit? Kopya sa hukuman sa lupa, kopya sa hukuman sa langit. Yes. Pag sa hukuman sa langit, anong pagkakaiba? Ang hukuman sa lupa, pag ikaw ay nasasaktan, present ka doon. Kasi doon ka uusigin, aalamin kung iimbestigahan ka ng abogado, di ba? Yes. Tapos yung judge, titimbangin ko anong kasalanan. Bakit pagdating sa langit, nandito ka, hinuhukuman ka na roon? Bakit? Habang may buhay pa, may Ano ang ibig pagkakaiba? Hinuhukuman tayo ngayon sa langit, pero hindi tayo present doon sa hukuman sa langit.
Dahil ang Diyos ay hukom na walang daya, mga kapatid. Yes. Dito sa lupa, ang mga hukom dito, pwedeng mabayaran. Pwedeng bayan. Kahit kayo naglaban, nagdimandahan, Tayo siya ang may ebidensya kasalanan, pa. ang lalabas siya ang may kasalanan dito sa lupa. Oo. Pero pagdating sa langit, walang daya ang hukom na nandoon. At pati abogado doon walang daya. Kaya kahit hindi ka present, yung mga ginawa mo nakalista yan. Ang ginawa natin mula nung tayo magkaisip, parang librarian mga kapatid. Nakasulat yan. Sabi ko sa nakarang lesson natin, 320 na words sa isang linggo ang ating makakabutan yung isang libro. Sa isang linggo pagsalita natin. Kaya lahat ng salita natin, doon tayo nahukuman mga kapatid sa langit. Hindi na kailangan presente tayo doon. Pagdating ng Panginoon, final judgment. Kaya sabi ni Brother Dudong, ano sabi ni Ecclesiastes? Ito ang wakas ng bagay. Ecclesiastes 12, 13, 14, lahat ay narinig. Ikaw ay patakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang, ano sabi? Yes! Whole duty of man is to sumunod sa ating Diyos, sa utos. Ano? Yan ang ating pong buong katungkulan. Pero, dahil nga doon sa pagbuwakas na sa atin, ay tayo ay ano sabi doon sa natin sa uluhin? Baka nag-aakala tayo na tayo ay nakatayo. Pero, buwal pala. Mabubuhay. Bakit? Dahil doon sa ating mga katwiran, sa ating mga kaisipan, sa ating mga layunin sa buhay. Huwag tayong tumingin sa kapwa, tumingin tayo sa Diyos, ayusin natin individual ang ating mga sarili na makipagrelasyon sa Diyos kasi lahat tayo mahina. Palalakasin lang tayo ng Panginoon. Depende sa iyong pagsabit ng iyong sarili sa Diyos. Yun lamang po mga kapatid. Ano? At sana po tayo ay naliwanagan ng ating leksyon. Ituloy natin kay Brother Dudong. Ang akin, we are saved by grace through faith. Di po ba? Tama yan? Tama. Oh. Ngayon, hindi nga sinabi na we are saved by keeping the Sabbath. No. Ngayon, sa pamagitan ng biyaya, we are saved by grace through faith. Tama ba? Tama, oo. Tama. Sa biyaya, ikaw ay naligtas. Tama. Hindi maliligtas yun. Hindi ka sa balis ka. Hindi ka lang sa faith. Sige, Brother Larry po ang sasagot. Atin pong linawin dyan mga kapatid, no? Sinasabi na maraming mga Adventist na hindi maligtas. Totoo po yun. Kasi pagka binasa natin sa, di ba nga, 10 virgins, Yes. ang 5 doon ay May dalang oil. di ba? Wise yun. virgin. Ito po yan kasi kalagayan. May tatlo kasi parable si Jesus, may lost coins, lost sheep, at saka 10 virgins. o yan, prodigal son, ano? So yan, mga ganyan. So ang lost coins, mga kapatid, Andito ay siya hindi sa niya loob. alam na kahit nasa loob siya, ay paglit siya. Waglit na siya, yes. Hindi niya Ang alam, pero nandito lost sa sheep loob. naman, alam niya Alam waglit niya. siya, pero hindi niya alam magbalik. Paano nga ba magbalik? Lalo na kung walang mag-ano sa kanya, magpaalala sa kanya, ay magtuloy-tuloy yun. So, kailangan mga kapatid yan ay, kaya nga sabi kanina, mag-ingat na tayo na nag-akala nakatayo, baka tayo ay Mabuhay. mabuhay. Ganito po yan mga kapatid. Sa Lucas chapter 18 verse 12, 13, 14, mayroon po diyang dalawang tax collector. Dalawang nanalangin sa templo. Ang isa doon tax collector. Ang isa naman Pharisee. Ang Pharisee napakasipag magsimba. 2 bisis pa nga mag-ayuno sa isang linggo. Dalawang bisis mag-ayuno sa isang linggo ha. Tapos tapat pa sa tithes. Ano pa rin? Kahit na, herpabuin na mabintay yan, kahit litang halaga, ay siya, nagbibigay na sa ikasampung bahagi. Pero bakit hindi siya ligtas? Nanalangin sa Supreme Court, Panginoon, nagpasalamat ako kahit hindi ako katulad ng tao ito, ng isang maniningil na buwis na ito, na makasalanan. Right. Nagmataas kasi siya sa kanya sarili. Porket na lagi siyang present sa pagsamba, 2 beses makayunod, tapat sa title ng Pharisee, nagiging mapanghusga tuloy siya sa iba. So, anong tawag doon? Lost coins. Nasa loob, pero waglit. Yes. Diba? So, ganun ang mga kaya mag-ingat tayo, baka nagkakala tayo matibay, pero yung pala mabubuan. Okay, ngayon mga kapatid, ano? So, ngayon, ano pa nga ba? Prodigal son. Yung prodigal son, yung prodigal son, mas mabuti yun kasi
nagbalik po siya. So ganun po yung mga kapatid. Ito naman, Sunday Keeper, bakit maraming malagkas na Sunday Keeper? Sabi ni Sister White din yan. Kasi ganito po yan. May sinabi si Sister White na sa huling mga araw, kapag i-declare itong Sunday Law, sabi ni Sister White, sabi niya, all Christendom shall be divided into two great classes, those who keep the commandments of God and those who keep the commandments of men. Ngayon po yan mga kapatid, mahati po yan sa dalawa, ang grupo ng sangkakristyanuhan, dalawang malalaki. Kasi ito mga Sunday Keeper, mag-anib po yan sa atin. At yung mga nandito sa atin po na mga alas-kuwes, kusa lang po yung lalabas. Yan po mga kapatid yan, ha? Kusa lang po yung lalabas sa panahon ng persecution. O makikita po sila nga hindi talaga sila tunay natin kasama. So ngayon mga kapatid, no? Kasi ang mga Sunday Keeper na yan, mga tumugon yan sa pabalita ng Apocalypse 18:4, come out and to hear my people. Di ba, no? Tama naman si Kuya Willie. Lalabas sila. Opo. Yung mga Sunday Keeper na yun, hindi sila mananatili Sunday Sa Sunday, Yes, yes. Adventist sila. Opo, mag-Adventist po yan sila. Kaya kasi doon sa langit, walang Sunday Keeper doon, Wala. totoo po yan. Dahil Isaiah 66 verse 22 to 23, ang pagsamba natin tuwing araw ng Sabat, from Sabat to another Sabat, lahat ng mga tao sasamba sa harap ng Panginoon. So mga kapatid, lahat ng mga Sunday Keeper yan, doon sa langit, magiging Sabbath Keeper lahat yan dahil ang Diyos po natin ay Sabatista. Amen! Yung sinasabi mo na ano, na mga Adventist na lalabas, yan yung ipura ng Panginoon doon sa buto na hindi sa mabuting lupa. Yung nainis na yung One minute na lang po mga lumabas. kapatid. 1 minute na lang. Dagdag ko lang kasi sa Minda yung we are saved to faith, to faith, to faith. Ito yan. So panampalatan natin. Pero alalahanin mo itong limon doon again. Saved by faith. Sabi, faith without death. Faith without works. Na walang gawa is dead. Is dead. So huwag natin doon i-end tuldukan doon sa ganun na kasi panampalataya na ng basingan, we are saved to faith. Yes, biblical. Pero sinabi doon ni Pablo, panampalataya na walang Gawa. Patay. So we have, kaya sabi ng Panginoon, if you love me, Keep my commandments. do. Kaya sa Revelation sa 22:14, sabi niya, blessed are those who do, hindi nag-keep ha, do, gumagawa, His commandments. They have not a tree of life na pagdating ng panahon, mayroon silang bahagi sa eternal life. Kaya do talaga gawa, hindi lang panampalatang is na pinang. Although biblical, we are saved by grace to faith. But faith without death na gawa is death. Okay po, malinaw na po ba ang ating Malinaw po yan, Sister Jane, ha? Okay po, Ang ganda. Hindi pa siya tapos. sa Next pa. Yun ay bunga Ng panampalataya. ng pananampalataya at pag-ibig natin sa Panginoon. No, yun ang bunga. Pero hindi natin maliligtas. Sa pananampalataya pa rin natin sa Panginoon, sa Diyos natin, doon tayo maliligtas. At yung pananampalataya, yung nagbubungay ng pagsunod. tama po yun. Yan po, malinaw na po ba ang ating mission po mga kapatid? Yan po, alam po kasi tayo ng ano eh. Si Jay po, nagkataas pa ng kamay. Meron pa ba? Okay na po, kasi kung masalitain natin si Brother Ting, baka mahaba pa po yung Sorry naman kay Jacob. Next Sabat na lang kay Jacob. Sorry. Lugi! Sorry kay Jacob. Sobrang dami ng ano natin kasali ngayon. Mamayang hapon daw. Sige po, magtapos na po tayo sa ating pong lesson po at maraming salamat po mga kapatid. Amen.